22 taon matapos ang insidente sa Jurassic Park, isang bagong theme park na tinatawag na Jurassic World ang kasalukuyang pinapatakbo sa Isla Nublar. Ang magkapatid na Zack at Gray Mitchell ay ipinadala roon upang bisitahin ang kanilang tiyahin na si Claire Deering, ang operations manager ng park, para sa kanilang isang linggong bakasyon sa taglamig. Ang kanilang mga magulang ay sina Karen at Scott, at si Karen ay kapatid ni Claire. Mahilig sa dinosaur ang magkapatid na Zack at Gray. Araw-araw, pinamamahalaan ni Claire ang 20,000 bisita sa park. Upang makarating sa Jurassic World, lumipad ang magkapatid patungong Costa Rica at mula roon ay sumakay sila ng ferry patungong Isla Nublar. Nang unang magbukas ang park, mayroon lamang itong 8 species ng dinosaur, ngunit ngayon ay mayroon ng 8 uri ng herbivore at 6 na uri ng carnivore. Ang daungan ng ferry ay konektado sa pangunahing bahagi ng park sa pamamagitan ng Cross Island Electric Train. Binigyan ni Claire ng VIP access ang magkapatid, kaya maaari silang sumakay sa anumang atraksyon nang hindi pumipila. Gayunpaman, dahil abala si Claire sa paghahanap ng mga corporate sponsor para sa bagong atraksyon, ang Indominus Rex, isang genetically modified na dinosaur, ipinagkatiwala niya ang pagbabantay sa magkapatid sa kanyang assistant na si Zora. Ang Indominus Rex ay may DNA ng iba't ibang predatory dinosaur pati na rin ng mga modernong hayop, ngunit nananatiling lihim ang eksaktong genetic makeup nito, ayon kay Dr. Henry Wu, ang punong geneticist ng park. Tumataas ang gasto sa operasyon ng Jurassic World, ngunit bumababa ang kita nito dahil hindi na ganoon ka-excited ang mga bata sa simpleng panunood ng dinosaur. Dahil dito, gumagawa sila ng mga hybrid species upang mapanatili ang interes ng publiko. Hinahanap ng mga bisita ang mas malalaki, mas maingay, at mas mababangas na dinosaur. Gumagamit si Wu ng gene splicing upang paghaluin ang DNA ng iba't ibang dinosaur at lumikha ng bago. Ang Indominus Rex ay dinisenyong umabot ng 50 talampakan ang taas. Tuwing may bagong atraksyon, tumataas ang bilang ng mga bisita, may global news coverage, at dumarating ang mga celebrity upang makita ito. Dahil abala si Claire, hindi niya masasamahan ang magkapatid hanggang sa gabing iyon. Samantala, nakatakas sina Gray at Zack mula kay Zora at naglibot sa park ng mag-isa. Sa control room, sina Lori at Vivian ang nangangasiwa sa sistema ng Jurassic World. Isa sa mga dinosaur sa parke ay isang matandang T-Rex mula sa orihinal na Jurassic Park samantala, si Owen Grady ay isang tagapagsanay ng Velociraptor pack sa park. Itinuturing siyang alpha ng kanyang mga raptor, na binubuo ni na Blue, Charlie, Delta, at Echo. Sinusuri niya ang kanilang talino at kakayahan. Subalit, si Hoskins, ang pinuno ng seguridad ng park, ay naniniwalang maaaring sanayin ang mga raptor para sa military use. Hindi ito sinasang-ayunan ni Owen, ngunit iginiit ni Hoskins na naghahanap ang militar ng paraan upang bawasan ang casualties sa digmaan, at ang paggamit ng mga sinanay na mandaragit na nabuhay 75 milyong taon na ang nakalipas ay maaaring baguhin ang hinaharap ng pakikidigma. Ang may-ari ng park na si Simon Masroni ay inatasan si Owen na suriin ang kulungan ng Indominus Rex bago ito opisyal na buksan sa publiko makalipas ang 3 linggo. Bago pumanaw si John Hammond, ipinagkatiwala niya kay Masroni ang kanyang huling habilin, ang Ingan, ang kumpanyang nangangasiwa sa park at sa Isla Nublar. Binalaan ni Owen si Claire na ang Indominus Rex ay isang napakadelikadong nilalang dahil hindi ito pinalaki upang makisalamuha sa ibang mga hayop. Ang Indominus ay may puting balat, mas malaki kaysa inaasahan, may kakayahang makaramdam ng thermal radiation. Di nagtagal, natuklasan ni na Owen at Claire na tila nakatakas ang Indominus mula sa kulungan nito. Pumasok si Owen kasama ang 2 pang staff upang siyasatin ang lugar, ngunit isang patibong lamang ito, nagkunwaring nakatakas ang Indominus upang maakit sila sa loob. Habang nasa control room, natuklasan ni Claire na nasa kulungan pa rin ang Indominus. Bigla itong lumitaw, gamit ang kakayahan nitong mag-camouflage at magtago ng init ng katawan, at kinain ang 2 tauhan. Sa kabila nito, nakaligtas si Owen. Sa huli, nakalabas ang Indominus Rex mula sa kulungan nito at tumakas papasok sa loob ng isla. Dahil sa napansin niyang sobrang bangis at talino ng halimaw, iminungkahi ni Owen kay Masroni na patayin na ang Indominus. Ngunit upang maprotektahan ang malaking puhunan ng kanyang kumpanya, ipinadala ni Masroni ang isang espesyal na asset containment unit upang mahuli ito gamit ang hindi nakamamatay na mga sandata at maibalik ng ligtas sa kulungan nito. Gayunpaman, nilipol ng Indominus ang halos buong team, kaya ipinag-utos ni Claire ang agarang paglilikas sa hilagang bahagi ng isla. Sa puntong ito, pinagnilayan ni Masroni ang babala ni Owen at hinarap si Dr. Wu tungkol sa mga lihim na eksperimento nito.
Samantala, sina Zack at Gray, na patuloy pa ring nag-e-explore ng park, ay hindi sumunod sa evacuation order. Gamit ang gyrosphere, nagpunta sila sa isang restricted area, kung saan inatake sila ng Indominos. Sa kabutihang palad, nakatakas sila ng walang pinsala. Sa kanilang pagtakas, natuklasan nila ang mga labi ng lumang Jurassic Park Visitor Center. Matapos ayusin ang isang lumang jeep, ginamit nila ito upang makabalik sa resort area ng park. Habang hinahabol sila nina Owen at Claire, sila man ay muntik ng mapaslang ng Indominus ngunit nakaligtas. Patuloy ang pagwawasak ng Indominus, hanggang sa napasok nito ang aviary ng mga pterosaur. Sa desperadong hakbang upang pigilan ito, sumakay si Masrani sa isang helicopter kasama ang 2 pang sundalo upang tugisin ang Indominus. Gayunpaman, sa gitna ng habulan, nakabangga nila ang mga nakatakas na pterosaur, dahilan upang bumagsak ang helicopter at mapatay ang lahat ng sakay nito. Ang mga pterosaur na nakawala ay lumipad patungong resort area, kung saan inatake nila ang mga bisita. Isa sa mga napinsala ay si Zara, na kinuha ng isang pterosaur at kalaunan ay nilamon ng isang mosasaurus. Dumating sina Gray at Zack sa resort habang patuloy ang kaguluhan. Sa wakas, natagpuan nila sina Owen at Claire, habang ang mga armadong sundalo ay pilit na sinusupil ang mga nagwawalang pterosaur. Si Hoskins ang kumontrol sa sitwasyon at nagdesisyong gamitin ang mga raptor upang mahanap ang Indominus Rex. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Owen sa plano. Sinundan ng mga raptor ang amoy ng Indominus papunta sa kagubatan. Gayunpaman, dahil may raptor DNA ang Indominus, nagawa nitong makipag-ugnayan sa mga raptor at inutusan silang talikuran ang mga tao. Agad na nagpalitan ng putok ang mga sundalo at ang Indominus, ngunit muli itong nakatakas. Samantala, pinatay ng mga raptor ang karamihan sa mga sundalo, at sa gitna ng kaguluhan, namatay si Charlie. Habang nagaganap ang labanan, inilikas ni Hoskins si Dr. Wu mula sa isla sakay ng isang helicopter, dala ang mga embryo ng dinosaur upang mapanatili ang kanyang pananaliksik. Kalaunan, natagpuan ni Owen, Claire, at ng magkapatid na Zack at Gray si Hoskins sa laboratorio, abala sa pag-iimpake ng natitirang mga embryo. Ipinahayag ni Hoskins ang kanyang plano na lumikha pa ng mas maraming genetically modified na dinosaur para gawing mga sandata. Ngunit bago pa niya maipatupad ang kanyang balak, biglang sumalakay si Delta at pinatay siya. Sa labas, pinalibutan ng mga raptor sina Owen, Claire, at ang mga bata. Ngunit nagawa ni Owen na muling makuha ang tiwala ng mga raptor at maibalik ang kanyang pagiging alpha. Biglang lumitaw ang Indominus Rex, kaya sabay-sabay na inatake ito ng mga raptor. Sa labanan, namatay sina Delta at Echo, habang nawalan ng malay si Blue matapos itong matamaan. Dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang Indominus, nakaisip si Claire ng plano, pinalaya niya ang veteranong Tyrannosaurus Rex ng park upang lumaban sa Indominus. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng 2 higanteng dinosaur. Halos matalo ang T-Rex, ngunit sa huling sandali, bumalik si Blue at sumugod sa Indominus. Pinagtulungan ng raptor at ng T-Rex ang hybrid na dinosaur at itinulak ito papunta sa lagoon. Doon, hinatak ito pababa ng Mosasaurus at tuluyang nilamon. Matapos ang labanan, inilikas ang mga nakaligtas pabalik sa mainland, at ang Isla Nublar ay tuluyan ng iniwan sa mga dinosaur. Muling nagkita sina Zack at Gray kasama ang kanilang mga magulang, samantalang nagpasya sina Owen at Claire na manatiling magkasama para sa kanilang kaligtasan. Samantala, sa ngayon ay abandonadong Isla Nublar, umakyat ang T-Rex sa helipad at buong lakas na umatungal, muling itinatakda ang kanyang sarili bilang reyna ng isla.